mga ipapasalubong namin sa mga dadatnan namin sa Pilipinas. Hi guys! Welcome to our vlog. So for today's video, we are going to share with you kung saan kami namili dito sa Hong Kong at kung ano-ano yung mga pinamili namin at syempre mga tips para makatipid, para hindi kayo maligaw at turuan namin kayo kung paano Makipagtawaran sa mga nagtitinda. I-share namin sa inyo kung ano yung mga napamili namin from the Citygate outlets and sa Mongkok. Kung ano yung mga ipapasalubong namin sa mga dadatnan namin sa Pilipinas. So first up, we have our first item na nabili ko sa Citygate outlet. So which is itong Adidas shoes. Makita natin what's inside this paper bag. It's a box. Wow! So I got these Adidas shoes from Citygate outlet. Ito siya. so ipakita natin. It's an Adidas Response CL. Adidas Response CL. Ito yung kanyang pangalan. Ayan, Adidas Response CL. Matagal ko nang inaay itong shoes na to sa Pilipinas pa lang. Matagal ko na rin hinahanap or laging binabalik-balikan yung Adidas Original Store sa may BGC. Pag nagpupunta ako doon, ito yung lagi kong hinahanap sa shelf nila. Wala, laging wala. Nung nakita ko agad dito doon, sabi ko, kukunin ko na siya kasi I've been looking for this for so long na. And sa Pilipinas kasi ang presyo nito nasa 7,500 pesos pa siya. Pero dito kasi ang original price niya ay nasa 999 or sabihin na natin na 1,000. Naglalaro siya from 7,000 hanggang 7,500. So dahil nasa outlet store nga kami, no, naka-sale siya ng from 999 and nakuha ko na lang siya ng 699. Pero ang catch kasi doon, yung sa Citygate outlet, ang pag kumuha ka pa ng another pair ng shoes doon, regardless kung anong model siya, pag kumuha ka pa ng isa pang pair, magkakaroon pa siya ng additional 30% discount. Pero dahil wala na kaming ibang makita doon or wala na kaming ibang bibilhin, kaya ito na lang yung kinuha namin, isang pair lang ng shoes, which is $699 na lang siya. Happy na ako dito. My lips are smiling, pero yung bulsa ko are crying. So yun, this is the first item we got here in Hong Kong. So if you're a traveler and you went to Singapore na sa I&M Mall, so parang ganun yung datingan ng Citygate outlets. Hanggang 60% off ang kaya nilang ibigay sa mga items na bibili ko. Meron nga nakalagay doon, sabi niya, when you buy 5 or more, you get 60% off on top of everything for our next items. Siguro, no? So, ito naman, nabili namin siya sa Mongkok. So, we actually have other vlogs na makikita nyo kung paano pumunta ng Citygate outlets at saka ng Mongkok. So, i-flash na lang namin at the end of this video. And so, for our Hong Kong haul naman sa Mongkok, ito yung medyo nabudol talaga kami ng malala. So, start kami sa, I think we are going to start first sa mga apparel. So, sa apparel kasi, ito, namili kami sa GU. I think it's a Japanese brand ata, para siyang Uniqlo na competitor. Hindi ko alam. Pero halos same sila ng style ng mga damit. Oo. Tapos parang yung price point similar lang din. Pinanyin ako ng pagka-minimalistic din ng ang tawag dito ng paper bag nila. It's very Uniqlo. So Rex will show what's inside this paper bag. Kung ano yung mga binili ko, ito. So first item, we got etong rib tank top. Ayan.
This one is just $39. At mukha siya nito. Parang ganito siya yung suot ko. Ito kasi inspi to eh. Pero ito, ito na. GU na siya. So, $39 nasa around 280 pesos lang siya. Eh, yung mga gantong tank top ng Uniqlo sa Pinas, usually, 495 siya. Tapos, lagi pa siyang sold out. And then, I also got another tank top which is in gray color naman. So, mahilig ako sa sando. Ayan, yung mga pantulog. And then, isang crew neck shirt. So, sa Uniqlo kasi yung mga crew neck shirt nila nasa around 390. So, dito guys, 39 lang siya ulit. So, that's around 280 pesos lang. So, pwede kasi siyang gamitin pang pasok, ganyan, o kaya pang gym. And then, yung last item na binili ko sa Gu is pants. Etong, ang tawag sa kanya ay parachute pants in medium size. Ayan, and that's for $99. 99 Hong Kong dollars lang. So, that's around 800 siguro, 700 to 800. So, ayan. Parachute pants yung pinakahuli kong nabiling pair. Actually, first pair ko to na sobrang luwag na pants. So, ito try ko lang kasi may hike kami na pupuntahan ni Bren next weekend. Tapos, si Bren may binili din sa GU actually. And, ayun. Pares kami similar lang na crew neck shirt. Crew neck shirt. Through black plain crew neck shirt lang siya. Yun lang. Nagandahan lang din kasi ako sa quality ng shirt kaya I got one for myself na rin. And then next, imagine, so parang I got 4 items tas mga nasa around 2,000 lang na gastos ko. Next naman, syempre kung may GU, meron kaming items din na nakuha from Uniqlo. So, katulad nga nung nabanggit namin sa isa pang vlog na whenever we go outside the Philippines or whenever we go abroad, parang hindi ko kasama. Parang pinramis namin sa sarili namin na we should get ourselves a pair or something from Uniqlo. Regardless kung shirt man to, kung anong klaseng apparel or shoes. Ayan. So, eto, may nakita lang kami actual sale items ng to mga to, kaya binili na namin. So, we got ourselves a pair of pants. Yan. Ayan. Ang tawag sa pants na yan ay two-way stretch active pants. Ayun, kasi personally nahilig ako recently sa mga pants na lightweight na lang. Parang hindi na ako sanay na nagmamaong ngayon. So, lalo sa work, parang ang daan lang kasi sa pakiramdam na walang nakadikit na pants sa'yo kasi mabuhok kasi yung legs ko, kaya pag maghuhubad ng maong na pants parang nasa bunutan yung mga legs yung mga buhok ko sa binte, kaya ganito na lang yung mga pants na sinusuot ko. And Rex also got the same pants pero in different color lang. So we got these pants for $199. Dati siyang $299. So, 199 na lang siya, nasa around 1,000 ata. Ayun. Convert nyo na lang. 7.1 yata ang conversion dito. So, yan. Yan yung dalawang items na we got from Uniqlo. So, ayun. And then, actually, may inaay pa ako kanina na cardigan from Uniqlo. Kaso, iniisip ko pag uwi ko ng Pinas, saan ko siya gagamitin? Kasi napakainit naman sa Pinas, so wag na lang. Yung pants lang yung kinuha ko. And then our next items that we got from last branded item for today. Yeah. From Mongkok, and we got this from Nike Sports House. Yes. And so actually sa Mongkok guys, doon located yung sneaker street. So madaming stall na natitinda ng sneakers. Sports House, madami siyang brands, and kay Nike kami napunta. Dalawang beses namin to binalikan actually para bilhin. And backstory lang kasi, this shoe
specifically, I've been wanting this for months na. So, the first time na nakita ko kasi siya sa Nike Fort, sobrang nagustuhan ko na siya. And sa Pinas kasi, yung presyo nito is 8,895 pesos. So, that's yung price niyan sa Foot Locker. So that's around 9,000, di ba? Eh, dito, sa Hong Kong, nung kinumpit namin kanina, nasa around 5K lang siya. Kapag dalawa yung binili mo. So, Bren and I got a pair ng similar shoes. So, dalawa yung binili namin na shoes na to. Para ma-avail na din natin yung additional discount. Kasi, okay, for context, itong shoes na to is $999 siya. So, imagine that's around 7,500 to 8,000. Diba? Pero, kapag dalawa yung binili mo, magiging 719 na lang. So, sobrang laki ng natipid namin dalawa. By the way, ang shoes pala ay... Ito, Nike Vomero 5. Ito. Sobrang tuwang-tuwa ako guys nung nabili ko kanina. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, sobrang tagal ko na siyang gustong bilhin. At imagine, nakuha lang namin siya for 5,000. Sobrang sulit na niya. So, ayun. Kung gusto niyo ng mga sapatos, damit, Citygate Outlets ang solusyon at Mong Kok na sneaker street. Mabubudol talaga kayo. So, ngayon naman, ang isi-share namin sa inyo is yung mga pinamili namin for our pasalubong. No, so ano ba yun? Actually, dalawang item lang yung binili namin. Ref magnets and tote bags. So, sige, start muna tayo sa ref magnets. So, mabilis na lang to. Guys, kung mamimili kayo ng pasalubong, may parang divisoria nga dito sa Mong Kok. So, ang tawag nila doon ay Ladies Market. Ladies Market. Imagine niyo yung mga nakalatag sa bangketa ng mga stall sa Divisoria. Ganun yung itsura niya. And you can, makikita nyo naman yung sa other vlog namin. Yes. So, meron kami separate vlog for that. Pero kung ano yung mga nakuha namin, ito, sample na lang ng mga design na nakuha namin for ref magnets. Anyway guys, ang unang binigay sa amin na presyo nung nagtitinda, ito, for 5 pieces na ref isang magnets, set is $70. $70. 70, $70. Which is ang mahal for us kasi nga may nakita ko na vlog na $10 lang. So sabi ko, sige wag, kasi sabi ko $10. So parang nagtanong siya, magkano ba? Tapos bumaba, sabi niya 60, naging 50, naging 40, naging 30. Nung paalis na kami, 30 na. Sige, 30 na lang. No, we only buy 10. Kanamin ka. Tapos naging firm talaga kami sa 10 na 10 lang yung budget namin for this set. Parang kasi sinasabi niya, okay, $10 each, 10, 20, 30, 40, 50. Now, I'll give you 30. Gumaganon siya. So parang kami, hindi, 10 lang, ganun. So hanggang sa bumaba siya ng 20. Tapos 15. Tapos, parang sabi ko, nako, wag. Kasi parang medyo gusto na namin kunin doon sa 15 kasi malapit naman na siya sa 10. Sa 10. Kasi nakakaawa din sila guys. Sabi niya pag... tinry ko pa, sabi ko, okay, 12. Oo. Actually, nung sinasabi namin na 10, nung nasa 15 at saka 10 na, we buy 6, you give 10 us. Sabi namin gano'n. Oo. Kasi sabi niya, no money. Ibig sabihin naman daw siyang kikitain dun sa $10. Kaya, we decided na mag-meet na lang halfway. Kasi we know naman na nagne-negosyo rin sila. They do that to earn money. For a living. So, parang kahit alam namin na may mabibilan kami na $10 nito, sige, nag-okay na din kami sa 12. Para at least hindi rin naman kami masyadong parang lugi. I mean, hindi naman kayo masyadong parang naagrabyado. And at the same time, hindi rin naman sila super lugi. May parang
kita pa din naman talaga sila na excess kasi binigyan na namin dahil Chinese New Year naman. Saka mabait naman si ate talagang. Naging patient siya sa amin. At saka kaya kinuha na rin namin yung 12 kasi nagpunta kami doon ng around 11 p.m. Pasara na. Sarado na yung mga ibang stores. Si ate nagliligpit na rin. Kaya, okay, sige, kung ibigay mo sa amin ng 10, kukunin namin. Kasi hanggang 10:30 lang, ay 11:30 lang yung yung night market guys. Take note. Kaya ilan na lang yung mga stalls na napagtanungan din namin nung nagpunta kami doon. And ayun, so we got this, ilan yan? We got this 6 pieces for sets. $12 each. So $72. And next, na nakuha naming item sa pampasalubong sa Mongkok ay itong mga cute na Tote Marie, mga tote bags. Tote bags And tote bags. Actually, bumili kami ng 12 pieces. 12 pieces. Tig-anim kami ni Brad. Oo, tig-anim ito. Yung una namin na pagtanungan, binibigay niya sa amin, for $100 daw, for $100, 6 na piraso. Anim ha? So parang nasa magkano yun? Nasa $15. Yun. Pero hindi kami nagpatalo kasi ang budget lang namin for this ay $10. $10 each talaga. $10 each talaga. So naghanap pa kami ng mga iba pang stalls na nakipagtawaran kami, and then we stumbled upon this isang ate na kinausap namin na how much ba kanya, na parang tinanong niyo magkano daw ba yung budget namin. Sabi namin $10 each. Noong una ayaw niya, sabi niya no money. Sabi ko, wala daw siyang kikitain. Tapos nung sinabi namin na we get 10, alam mo ganun. 10 pieces for $100. Sabi niya, okay na siya. Okay. Sabi pero sa isang size lang daw dapat. Magkakaparehas daw dapat na size yung kunin namin. Kasi meron pa mas malaki dito eh. So, ito lang. Ganito lang kalaki yung mga kinuha namin. Tapos, nung sinabi namin na parang kulang, yung bibili namin kasi supposedly 10 lang ang bibilhin namin, pero parang binilang namin yung mga pagbibigyan namin, so nagdagdag kami ng isa pa. Kaya naging so tig-anim kami. Kaya tig-anim na kami at naging 12 na tong mga to. Tapos ang final price niya, $10 na lang talaga sila. So we got these 12 bags. Ito yung iba. 12 tote bags for $120. So yun ang ceiling nyo guys for tote bags. $10 each. For ref magnets, $10 to $12 each. I think sulit na yun kasi 5 piraso naman na. Matutong makipagtawaran. Oo. Ayun lang. Matuto kayong tumawad. Tsaka be wise din. Try nyo muna ang tawag doon, yung para mag-canvas muna sa mga stall. At saka kung may idea naman talaga kayo kung magkano yung price, edi go nyo na yun. And isang tip din namin, tingnan niyo yung mga stalls na meron na nakapaskil na presyo sa mga paninda nila. Kasi mostly kung walang kung wala silang mga presyo, most likely nananaga na yung mga nagtitinda. At saka take note kahit may presyo na guys, pwede pa rin kayong tumawad. Basta ang ceiling dito, $10 to $12 or $10 to $15 para sa mga ref magnets. And for this siguro, pwede na rin yung $10 to $15. Hindi na naman na siguro tayo talo pag kukunin natin ito ng $15. Basta isipin nyo lang, para lang kayo nasa Divisoria, kailangan nyo tumawad. Trained naman na tayo mga Pinoy sa pagtawad, and trained naman tayo makipagbaratan. Pero make sure na meron pa rin pag-meet yung willingness to buy mo at saka yung willingness to sell nung nagtitinda. So, I think yun lang, no? So, for this vlog, yun na yung mga tips and yun na yung mga tips and places kung saan kami nagpunta para mamili. So, we'll just share the rest of our experience here in Hong Kong to our other vlogs. So other than this, siguro makikita nyo na rin sa mga ibang vlog namin na meron kami mga pinamili mga pasalubong na pagkain sa mga groceries dito sa Hong Kong. So check nyo lang yung mga videos dito sa playlist na to
click this playlist para ma-review ninyo kung anong ginawa namin dito sa Hong Kong, mga pinasyalan, and mga kinainan dito sa Hong Kong para matulungan namin kayong maplano ang itinerary ninyo if you're planning to go here in Hong Kong. Yeah, so I think that's it. Again, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this vlog. And see you again on our next vlog. Bye!